po, nagko-condition na po ng mga unit para wala pong maging aberya sa daan. Puspusan na ang paghahanda ni Roderick Cruzin sa kanyang pagbiyahe bilang school service driver sa Quezon City. Ito ay sa gitna ng muling pagbubukas ng eskwela simula sa Lunes, June 8. Ngunit bukod anya sa school service vehicle na kanyang imamaneho, tinitiyak niya ring magiging ligtas sa mga estudyanteng sasakay dito. May kasama naman po kami dyan. Hindi lang naman po ako ang nag-iisa sa service. May kasama rin po kaming pahinante para sila po ang tumitingin dyan sa likod. Batay sa alituntunin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, kailangang may seatbelt ang mga school service. Bukod sa kaligtasan, lalo pa ng mga batang sumasakay sa mga school transport, dapat ay komportable rin ang kanilang pagbiyahe. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ilan ito sa mga pangunahin nilang sisiyasatin kasabay ng pagbabalik operasyon ng mga school service. We already beefed up our enforcement team. So pag simula po ng Lunes, babantayan namin yung mga school transport operators. Huwag po nila gawing sardinas yung mga bata. Kailangan they're comfortably seated with respective seatbelts. Nakarating rin sa LTFRB ang reklamo ng ilang magulang kaugnay ng mataas na singil sa school transport services. Sa katunayan, ilang operators pa ang nagpahayag na dinagdagan nila ang singil sa kanilang serbisyo dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ngunit paliwanag ni Chairman Mendoza, hindi maaring basta na lang magtaas ng singil ang mga school service. We just want to make sure yung safety issue muna, no? Pag-set kasi next week na to, no? And then after that, magtatawag ho kami ng public consultation muna. Kasi first time to, The school transport fares have never been regulated in the past. But it's high time, tama po kayo, no, na we step in. Paliwanag naman ng National Alliance of School Service of the Philippines o NASAP, matagal nang pinag-uusapan ang regulasyon sa kanilang sektor. Ngunit hindi kumbinsido dito si NASAP President Celso de la Paz. Paano nyo kami i-regulate? Hindi nyo naman hawak ang linya. Hindi mo hawak ang ruta mo. Although naandun ka sa isang area, pero ikaw para ka rin bulate, paikot-ikot. Paano mo i-regulate ngayon yun? Paano natin kukunin ngayon yun? Hindi rin malinaw para sa ilang school transport drivers ang kahihinatnan at kanilang magiging kapalaran kung isa sa ilalim na sa regulasyon ng kanilang operasyon. Nangangamba ang mga ito na baka mabawasan pa ang kanilang kita dahil sa pagre-regulate sa kanila ng pamahalaan. Hindi ko po sure na kung anong kalalabasan nun pagka ganun po ang sila nakahawak nun. Kasi baka mamaya mababa pala, kawawa naman po yung operator. Baka hindi na mag-school service yung may-ari, di mawala din kami trabaho. Humingi rin ng pangunawa ang mga school service operator sa publiko, partikular na sa mga magulang. Anila, hindi nila ginusto na magdagdag ng singil sa kanilang serbisyo. Wala rin namang problema sa mga school service kundi sa presyo ng petrolyo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming kinahahalagaan.